So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin kabola, ito daw pong naging trade discussion ng Ginebra at saka Rain or Shine kabola. Pag-uusapan din natin tatlo pong trade suggestion ng mga fans at tatlong players kabola na sinasuggest ko kay Magnolia na pwede na lang i-target. Ngayon nag-start na naman sila ng 0-2. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Na-start po muna dito nga po sa lumabas po na balita na ito daw pong Ginebra is in-offer daw nila si Sunny Steele para po kay Mamuyak at saka kay Karakot. Yun po yung pagkakasabi dun po sa report kabola. Now of course, nung narinig po yan ni Coach Yeng, before pa ito nangyari dun sa Mamuyak trade kabola, tinanay niya talaga, di ba? Tapos sinabi niya, sobrang lopsided naman daw, di ba? Yung totoo naman, di ba? Steele kabola, yes, the guy can play. He should be receiving consistent minutes in the PBA. Kasi forward po siya, he can defend, he has the size kabola. Pero, 'di ba? Mamuyak is very young. Mamuyak has the potential to become a long time top 15 player in the PBA. Kabola, and of course, Karakot is also playable. Hindi naman pwede. Nagi-give up po yung dalawa just to get a steal, 'di ba? Kumbaga wala naman po napatunayan po yung steal. Kabola, kaya hindi po nakakapagtaka na tinawanan po ito ni Coach Yeng Giao. Kabola. Although what if ang offer is halimbawa Mamuyak for a steal? Kasi po, 'di ba, may nabalitaan din tayo na ginusto po nitong si Coach Yeng Giao na i-trade si Mamuyak para kay Sahonya ng Titan. And for me, looking at Sahonya, looking at a steal, I think I will choose a steal. Kabola, bakit ko po ipipiliin sa steal? Again, kasi nga po siya ay forward. And again, Sahonya is a guard. Paulit-ulit na po natin itong sinabi, demand and supply. Napakadami pong supply ng guard. So, mas importante po yung isang forward na tulad po ni Steele. Kaya papipiliin ko ako between the two, pipiliin ko po si Steele. Of course, this rumor is dininay din po nitong si Boss Al Francis Chua, kabola. So, pangalawang denial na niya within a month, no? Si Boss Al Francis Chua, ininsist niya na ito po ay parte lang ng imahinasyon ng mga tao kabola at hindi po totoo. Hindi naman nakapagtaka po na ito ay kanyang i-deny. Kasi, di ba, never naman atang mainamin na rumor itong si Boss Al Francis Chua kabola na kumbaga kung magte-trade po sila, magaganap na lang. Yun natin yung gusto niya po sanang mangyari kabola. Which is of course, hindi rin naman po pwedeng ganon. Pero reading between the lines is the reality na ang dininay po ni Coach Al Francis Chua is yung trade rumor. Pero hindi yung reality na willingness po nila na i-trade si Steele. Especially po na yung minuto ni Steele o yung playing time na under Coach Tim Cone is minimal na lang. Na yung bago po nilang player na si Abyss kabola is mas nakaka-receive na po ng mas malaming consistent na minutes kaysa dito kay Steele kabola. Although of course si Steele kasi in a way is kalaruan parehong archetype na nga po ni Holt at saka ni Ralph Koo. Mga connector type na forwards. Kasi nga si Stephen Holt, hindi na rin naman po siya nag-create masyado ng shots niya. So parang ganoon na siya. Connector type nga po na forward. So overall then, kabola, I do believe that Steele is gettable or will be part of the next trade of Ginebra. Most likely. Kabola. Now, punta tayo sa mga trade suggestion po ng fans. Now, kung may trade suggestion ka naman, comment mo lang pag-uusapan ko sa next video o dun po mismo sa episode ng mga trade suggestions. Una po sa lista natin from Ricky Nizer sa Facebook, sabi niya, Bong Quinto and Almazan for Bearfield and Christian David. And this is a very interesting po na trade suggestion. Bakit? Kasi we are talking about two proven veterans, two championship players in Quinto and Almazan for Bearfield and David. Both are young, pero unlike Quinto at Almazan, wala pa pong napapatunayan sa playoffs, di ba? Quinto may napatunayan na yan. Almazan, napatunayan na niya kung ano po yung kalidad niya as a big man. Kabola. For me, this is defendable. Madidepensahan po yan ng madali ng mga fans, na lalo na yung mga paniniwala nila regarding sa mga veterano is mataas. Pero sa akin, sa trade valuation ko, angat pa rin po dito ang Meralco because of the age factor po nung Bearfield ay saka nung Christian David. Pero again, it's a nice trade suggestion. Here's another one from Jem MNL sa Facebook, Kim Aurin Nieto. For Bearfield po ito, kabola yung kanyang sinuggest.
Now, is this workable? Kim Aurin at saka si Mike Nieto Kabola. By the way, Mike Nieto, nilaglag po nila yan sa free agency, ano? Pero po kung si Kim Aurin at saka si Mike Nieto Kabola, unang-una, in realistic point of view, medyo tagilid na. Kasi po, ang tinanggihan daw po sa NLEX na is Brandon Ramirez at saka Cyrus Torres. And for me, Brandon Ramirez and Cyrus Torres is a much better po na trade package compared po dito kay Aurin at Nieto. Diba? Age factor pa lang Kabola, the reality na big man si Ramirez, mas better na po yon. So with that alone, so sabi ko na medyo mahirap po ito. And trade value-wise, medyo malayo. Ano po, although mga bata pa rin po itong mga ito. Wala pa nga trade itong kina kay Aurin at saka kay Mike Nieto. Pero ang pinaka-interesting pa po natin pag-usapan na trade suggestion po for today from Fernando Panlilio, Ray Parks daw for Kiefer Avena. So, palitan po daw ng rights. So, kailanganin dito ng third team, di ba? Kasi nga po, si Sir Team ang NLEX sa TNT. Pero di ba, very interesting. Bobby Ray Parks rights, mapupunta daw po si NLEX. And again, nasabi na natin po yung connection ni Bobby Ray Parks at saka kay Coach Jimmy Lapag. And Kiefer Avena, we all know naman, yung connection naman niya sa TNT Group, Kabola, especially Coach Chot Reyes. So, this reality could become reality talaga, Kabola. I think this is a big possibility na magaganap po ito. Kung mag-decide na po si Parks saka si Ravena na bumalik. Or even before that, di ba? Kasi you can consummate naman a trade, Kabola, knowing na pareho silang rights, no? A trade can be consummated with that reality alone, na rights po sila, at hintayin po yung pagbalik nung dalawa. Now, ito na po yung tatlong players yung sasuggest po natin sa Magnolia with their bad start. Number 3 natin is Andre Karakot. Okay. Karakot will bring that ability po to shoot, pull up 3-point shot that in a way need pa rin po ng Magnolia hotshots. Kasi nga po Kabola, yung spacing talaga nila is medyo pangit, Kabola. Now, si Karakot, underrated defender din ito. So, in a way, hindi po siya ma-outshine sa Magnolia. Mabibigyan po ito ng minuto kasi nagsisipag na siya sa depensa. So, I think Karakot is a good suggestion. Number 2 natin will be Richie Rogers. Kung napapansin nyo, Karakot Rogers, ano yung medyo pagkapareho ni Renisa? Yes, pareho pong maitsura, di ba? Kasi of course, we're talking about Magnolia hotshots. Kung hindi ko po kayo familiar kay Roger, sa NLEX po yan. This is a 3&D wing, Kabola. Ito madadala naman nyo dito, outside shot. Na again, need po ng Magnolia hotshots. Dala niya rin po yung depensa, again, that should give him consistent playing time for Magnolia. So, kung gusto nila ng Magnolia po na small improvements, itong dalawa, Karakot or Roger po yung target nila. Pero kung gusto nila ng big time improvement, i-target nila si Bearfield, di ba? Si Bearfield, Kabola, na pag ito dinagdag mo po sa Magnolia, and now you have a big tree, a new big tree Magnolia headshots. Kailan kayo na class nagkaroon ng big tree, di ba? Ayaw nyo ba ng panibagong big tree? Bearfield, Lastimosa at Lucero, Kabola, di ba? So imagine Bearfield there. Especially that I do believe na Lastimosa is a top 3 slasher in the PBA today, di ba? Bearfield will bring that spacing that he needs, Kabola. Lucero is also a great slasher. This is the do-it-all type. Arguably the best do-it-all type right now in the PBA. So for me, Bearfield is really the greatest po na target for Magnolia. Kabola, kayo po fan po ng Magnolia. Sino dapat i-target nila? Comment lang po sa baba.